Salamat sa Panginoon dahil kahit umulan, hindi na tayo maabala dahil mayroon na palang bubong itaas sa isang biyaya ng Panginoon na anuman, bumagyo man, mali pa rin tayo manatili rito. Hindi na siguro babaha rito, Hindi na tayo mag-evacuate doon sa loob. So, ngayon, buksan natin ang ating mga Bibles sa Mark chapter 4. Ito isang familiar text sapagkat ito yung mensahe natin noong Sunday. Pero dahil ngayon ay tag-ulan, maraming mga na-stranded yung mga pasahero. Dahil sa ulan, siguro kailangan natin pagkukunan ng leksyon pang tumuwid sa baha. Mark chapter 4 verses 35 to 36 ang ating babasahin. Bagamat hanggang 41. Ganito ang sabi. Kumanta na tayo. Ganito ang sabi. Nang araw din iyon, nang sumapit ng gabi ay sinabi niya sa kanila, tumuwid tayo sa kabilang ibayo. Pagkaiwan sa maraming tao, siya ay kanilang isinama sa bangka ayon sa kanyang kalagayan. At may iba pang mga bangka na kasama niya. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito na napakalain naming magpuri, sumamba sa inyo. At sa pakikinig ng iyong salita, may kalayaan kaming pakinggan ito. Salamat po sa biyayang karoon ninyo sa lugar na ito na mayroon na kaming bubong upang kami po ay masecure sa aming pong pagsamba at pagkisipon. Salamat po. Dalangin namin na nawa magsalita kayo sa aming kalagitan, sa aming puso, at nawa makita namin ang iyong pong katotohanan at makita rin namin ang aming pangailangan. In Jesus' name. Amen. Kapag kayo nanahi, natural, nauna ang karayom. Imposibleng mauna yung sinulid. Kapag ka nagtahi. So, nauna talagang karayom at sumusunod lamang ang sinulid. Pero kung kapos ang sinulid, kahit anong gawin, hindi siya makakasunod sa karayom. Kung may clean na lamang ang sinulid. Ganyan din sa buhay Kristiyano. Nga nagsasabing Kristiyano na kailangan sumunod kay Kristo, ngunit kung kapos na Kristiyano, hindi siya tunay na Kristiyano. Kahit anong gawin niyang pagsunod, hindi niya magagawa. Lagi siyang maiiba ng landas. Na ang Kristiyano ay tinawag upang maging mga alagad. Hindi lang Kristiyano tinawag upang maligtas, kundi sila'y maging totoong alagad. Imposible sa isang Kristiyano na hindi siya alagad ng Panginoon. Ibig sabihin ng alagad, nakasunod. Saan man magpunta ang Panginoon. Tulad ng karayom, kung saan pumasok ang karayom, sumusunod ang sinulid. At may tagubilin ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya at naisumunod sa Kanya sa Matthew chapter 10, verse 37 to 39. Atin itong bigyan ng pansin. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito at ang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Ito isang napakaganda pong pangusap na dapat nating unawain. Bigyan na natin ng konting pansin ito. Doon po sa verse 37, ng sino mang umiibig ng higit sa Panginoon o sa pagsunod sa Panginoon kaysa sa kanyang mga magulang, hindi siya karapat-dapat na alagad ng Panginoon. Na hindi po sabihin, talikuran natin ang ating mga relatives. Kundi ibig sabihin, kung ang ating mga relatives ang siya maging hadlang sa ating pagsunod kay Kristo upang masunod ang kanyang kalooban, hindi tayo nagiging karapat-dapat sa Kanya. At ikalawa, sa verse 38, ang hindi nagpapasa ng krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat. Hindi ito pagpasa ng krus tuwing Biyernes Santo.
Ang krus dito, yung ating sarili, yung ating hilig, kailangan pasanin natin yung ating kasalanan, dapat pasanin o patayin upang makasunod tayo kay Kristo. At sa 39, kung ang isang tao, isang Kristiyano, nagsisikap iligtas ang kanyang sarili sa pamagitan ng paglayo sa Panginoon dahil sa hanap buhay, sa iba pang mga bagay, para masecure ang kanyang buhay at kanyang pamilya, ang sabi diyan, siya yung mawawalan. Kundi ang mga sumusunod sa kanya, dahil sa kanyang pangalan, sila yung makakatagpo ng buhay. Yun yung mga pasubali ng Panginoon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya marami po ang hindi nakakasunod dahil lumalabag sila o hindi nila kaya tanggapin ang katotohanan ito. Ngunit ang isang Kristiyanong totoo, talagang priority niya ang Panginoon. Pero hindi niya kinakalimutan ang kanyang pamilya, ang kanyang pangangailangan. At isa pang paalala sa atin ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4, bilang Kristiyano na sumunod kay Kristo, tayo inilarawan sa isang sundalo. At ang sabi sa isang sundalo, ang sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 4, walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay nito. Yamang ang kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya. Ibig sabihin po, sino mang Kristiyano na tinubos ni Kristo at Panginoon niya sa Kristo, dapat siyang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Tulad ng tawag na siya ay sumusunod sa kanyang commander-in-chief at hindi siya gumagawa ng walang kaugnayan sa kanyang pagkasundalo dahil nais siyang bigyan ng lugod ang tumawag sa kanya. Kaya dito sa mga pasubaling ito, sa mga paalala ng Panginoon, ito nagtuturo sa atin. Bilang Kristiyano, tiyakin natin kung ikaw nga ay tunay na alagad ng Panginoon na sumusunod sa tunay na Panginoon. Sapagkat maraming Kristiyano ngayon, quote-unquote, nagsasabing Christian, pero kung sino-sino ang kanilang sinusundan. Kaya dito sa ating binasang text, ang Mark chapter 4 verse 35 to 36, may panawagan ng Panginoon dito sa kanyang mga alagad para tumawid sa kabilang ibayo upang sa ganoon matuto sila sa maaaring mangyari sa kanila sa daan upang sila'y lumago sa mga katotohanan ng kanilang maranasan bilang tagasunod. At bilang mga Kristiyano sa ating panahon din ngayon, sa mangyayari dito sa mga alagad, ayon sa banal na sulatan, ay makakapulot tayo at matutunan tayo ng mga leksyon upang tayo din ay totoong makasunod sa ating Panginoon. Na ang tanong natin, ano yung mga leksyon na ito? Mayroong 4 na leksyon tayo matutunan sa saysayang ito ng pagtawid nila sa kabilang ibayo. At alam natin sila ay binagyo sa karagatan. So tingnan natin isa-isa ang mga leksyon. Una, dapat nating malaman bilang mga Kristiyano, alam ni Jesus kung saan siya paroroon. Alam ni Jesus kung saan siya paroroon, kaya sumama tayo sa Kanya. Ang sabi sa verse 35, nang araw din yon, nang sumapit na ang gabi, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Ito yung buhay ng mga alagad. Habang sila'y kasama ng Panginoon na nagmiministeryo sa maraming tao, kailangan nilang tumawid sa kabila dahil mayroong pang nangangailangan. At kailangan mayroong abutin doon. Alam natin yung inalihan ng demonyo sa Gerazin. Pero sa ating buhay ngayon, na wala ng Panginoon at siya'y nasa langit na kaupo na, alam din ng Panginoon ang pagkakatawag sa atin at tayo'y tinatawag niya sa kabilang ibayo ng buhay. Tayo naglalakbay ngayon dito sa ating buhay Kristiyano para tayo tumawid sa kabilang buhay. Kung ating babasahin ng John 14, verse 1 to 3, ganito ang sabi ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung saan siya paroroon, kaya hindi tayo maliligaw.
kung tayo sumama sa Kanya. Ang sabi sa John 14 verse 1 hanggang 3, bago siya mamatay at bumalik sa kanyang kaharian, ang sabi niya, huwag mapagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Maraming tahanan. At pinatunayan niya ito, dahil kung hindi na totoo, hindi niya sasabihin ito. Sabi niya, kung hindi ito totoo, sasabihin ko pa sa inyo na ako'y paroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. Ito yung kabilang ibayo ng buhay natin na ipaghahanda ng Panginoon upang tayo ay patuloy na kasama niya hanggang sa kabilang ibayo ng buhay. Ang sabi sa verse 3, at kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung nasaan ako, kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Kaya doon sa pagtawag niya sa mga alagad na tumawid tayo sa kabilang ibayo, hindi maaaring magkamali ang Panginoon kung saan siya naroroon. Kaya dapat lamang na sumama tayo. Dahil ang ating paruroonan ay ang kabilang buhay sa ibayo. Kaya sabi sa verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya nga, unang leksyon na dapat nating matutunan dito, alam ng Panginoon saan siya paroroon. Nakatiksyan tayo, kaya dapat tayo sumama sa Kanya. Now, dito sa pagkakataong ito, ang daming ginawa ng Panginoong Jesus na ministeryo, pagpapagaling ng may karamdaman, pagbibigay ng mga gandang aral, at sila'y naglalakad araw at gabi, halos wala silang tulog, walang kain, nilalakad nila ang malayong lugar upang marating ang mga taong nangangailangan, pagod ang mga alagad dito. So, itong panyaya ng Panginoon, nais din ng Panginoon na itong mga alagad ay magkaroon ng kapahingahan. May konting retreat. Alam ng Panginoon na gayon din sa buhay natin, pagod na tayo dito. Pagod na tayo sa kasalanan, pagod na tayo sa ating kamalian, pagod na tayo sa ating mga kabiguan, pagod na tayo sa ating mga karamdaman. Alam ng Panginoon kung saan tayo dapat pumunta, sumama tayo sa Kanya. Dito pagod ang mga alagad sa pagsuporta sa Panginoon sa mga gawain, sa mga hibala na kanila nakikita. Enjoy na enjoy talaga sila na makita ang Panginoon na gumagawa ng kabutihan. Gumagawa ng iba't ibang hibala. Kasama silang lumalakad sa mainit na araw. At alam ng Panginoon yan, pagod na ang mga alagad. Kaya kailangan nilang mag-retreat pa ng dalian, maglakbay, patungo sa kabilang ibayo. At kailangan, alam din ng Panginoon na kailangan siya ng kanyang mga alagad ng sarili lang. Dahil sa kabisihan ng Panginoon, alam natin lumalapit ang mga alagad, pero busy siya sa pagpapagaling, pagtuturo sa mga tao, hindi sila gaanong nabibigyan ng panahon. At ito ang time na kailangan madama ng Panginoon, narito ako, kasama ninyo. Kailangan ninyo ako. Napakasarap po na makasama ang Panginoon. Napakasarap pong makasama sa Panginoon. Mismong salmista sa Lumang Tipan, ito ang kanyang hangarin. Dahil kapag ang isang tao ay nasa presensya ng Diyos, nasa templo ng Diyos, kapiling ng Panginoon, napakasarap. Napakasarap po. Pahinga na ang ating katawan mula sa 6 na araw ng trabaho. Pahinga pa ang ating kaluluwa sa pagsamba sa Kanya. Kaya na, mismong salmista, kung ating babasahin ng Psalms 84 verse 3, kinaingitan niya ang mga layan-layan, ang mga maya, na doon mismo sa templo ng Diyos, sila ay nakakapasok at nakakagawa ng mga pugad, at doon sila nangingitlog at nagpipisa ng kanilang mga sisiw. Kinaiingitan ito ni David dahil sila ay malapit sa presensya ng Diyos. Kaya sabi niya, maging ang maya ay nakakatagpo ng bahay,
At ang layang-layang ay nangpugad para sa kanya, na mapaglalagyan niya ng kanyang inakay. O Panginoon ng mga hukbo, sa mga dambana mo, hari ito ang Diyos ko. Talagang si David dito, uhaw na uhaw na makasama ang Panginoon. Napakasarap din talagang makasama ang Panginoon. Nararamdaman niyo ba yan? Every Sunday, di ba? Bibis kayo, nag-aanda kayo. Dahil, bakit? Makakarinig na naman tayo ng salita ng Diyos. Makakapiling na naman natin ang mga tao ng Diyos. Alam natin, ang presensya ng Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Dahil pangako niya ito, na sabi niya, may 2 o 3 magkakatipon. Dahil sa aking pangalan, ako'y nasa kanilang kalagitnaan. At maging sa 84 verse 10, ang sabi ni Haring David, mas naisip pa niyang maging bahay o maging kawal o tanod sa pintuan ng templo. Kaysa sa matiras siya sa libo-libo. Basahin na natin mga kapatid, verse 10. Ang sabi, sapagkat ang isang araw sa iyong kabulwagan ay mabuti kaysa 1,000 ng saan man. Na naisip ko pang maging tanod sa pintuan sa bahay ng ating Diyos kaysa tumahan sa mga toda ng kasamaan. Alam natin, punong-punong problema ang mundong ito. Sa tingin natin, umasenso yung building, yung ating bansa. Pero alam natin, lumalaganap ang problema. Kasalanan. At wala tayong kapahingahan dyan. Pero sa presensya ng Diyos, mayroong kapahingahan. Ito ba ang hinahangad natin sa buhay natin? Na magkaroon tayo ng kapahingahan ng ating physical, at the same time, magkaroon tayo ng kapahingahan ng ating spiritual. Kaya po, mayroon po isang araw para sa Diyos. Dahil alam ng Diyos, pagod tayo sa lahat ng ating dinadang marin sa mundo. Pagod sa kasalanan, pagod sa trabaho, pagod sa problema, pagod sa kakaisip. Kailangan natin ng pahinga. At ito ang ginawa ng Panginoon. Sinama niya ang kanyang mga alagad dahil ano ng Panginoon, pagod na sila. Pero ang lesyon doon, alam ng Panginoon kung saan siya pupunta, kaya sumama tayo sa Kanya. Ikalawang leksyon, makikita natin, John 4:35-36. Nagpapahinga ang Panginoon sa gitna ng unos. Kaya, magpahingat kang kasama niya. Diba? 37, 38, ang sabi dito, at nagkaroon ng isang malakas na unos, sumalpok ang mga alon sa bangka, ano pat ang bangka ay halos napupuno na ng tubig, ngunit siya'y nasa hulihan ng bangka at natutulog na may inuunanan. Nagagawa ng Panginoon na magpahinga sa gitna ng unos. Kaya naman, magpahinga kang kasama niya. Magpahinga tayong kasama niya. Na alam ng Panginoon na kailangan nilang magpahinga dahil sila yung mga pagod. Pero para sa mga alagad, ito bang lugar ng kapahingahan? Ito bang pagkakataong ito sa gitna ng karagatan, may unos, may bagyo, at ang tubig ay tumatapon sa bangka? Ito bang kapahingahang tinutukoy mo, Panginoon, na kailangan namin maranasan? Alay ko, sa atin, kung mayroon tayong unos ng problema, hindi ito kapahingahan. Ito'y kaguluhan ng ating isipan, ng ating puso, pati ng ating bulsa, kaguluhan ito. Pero hindi man magkamali ang Panginoon na sa pagdating nila sa gitna ng karagatan na may unos, yun ang time na dapat tayong magkaroon ng totoong kapahingahan sa piling niya. Hindi siya maaaring magkamali. Bakit? Alam ng Panginoon, mahina pa ang pananampalataya ng kanyang mga alagad. Bagamat araw-araw niya silang kasama, bagamat nakikita nila ang mga himalang gawa ng Panginoon, bagamat nakakain sila mga papapalang ginagawa ng Panginoon, pero mahina ang kanilang pananampalataya. Kaya nagda sa kanilang kahinaan ng pananampalataya, para sa kanila hindi ito angkop na lugar at hindi angkop na panahon na sila'y makapagpahinga kasama ng Panginoon. Problema ito eh. Pero tinuturuan sila ng ating Panginoon na maaari silang magkaroon ng kapahingahan sa gitna ng kanilang unos sa buhay. Hindi kapahingahan ng pisikal, kundi kapahingahan ng kaluluwa, ng isip, ng damdamin.
Marami sa atin kapag may problema, wala tayong pahinga. Kasama ang ating pisikal. Pero yan sinasabi ng Panginoon, kahit anong problema mayroon kayo, kung ako'y kasama ninyo, dapat magkaroon din ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Tingnan mo ang Panginoon, sumalpok na ang mga karagatan, malakas ang oras, pero natutulog siya. Hindi siya nakitina sa mga pinoproblema ng kanyang mga alagahan. Hindi siya natitina. Sa ngayon, hindi pa nila kaya na makapagpahinga ng gano'n dahil dumidepende pa sila sa nakikita nilang Panginoon. Panginoon, bakit ka nakahiga na tutulugan? Hindi ka pa na nag-aalaga? Manunulog tayo? Hindi pa na kaya magpahinga dahil dumidepende pa sila sa nakikita. Pero darating ang panahon ng kanyang mga alagad, hindi nagdidepende doon sa nakikita, kundi sila'y mamumuhay ayon sa pananampalataya. Kaya sabi nga ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we do not live by seeing, but we live by faith. Yan po totoo. Kapag mayroon tayong totoong pananampalataya, wala man ang Panginoon sa ating presensya, pero alam natin siyang nakaupo sa trono ng kalangitan, kontrolado niyang lahat, tayo may kapahingahan ng ating kaluluwa. Kaya nga sabi ni Pablo sa bungad ng kanyang sulat sa Roma, ganito ang sabi, Romans chapter 5, verse 16, sinabi niya maliligtas ang sino mang sumasampalataya. Pero pagdating sa 17, eto ang buhay ng mga naligtas. Kung tawagin sila ay mga magwid, righteous. Ang sabi sa 17, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay naayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya na nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. The just shall live by faith and not by feelings, not by seeing. Kaya dinala sila ng Panginoon doon na siya'y natutulog. Bagamat nandun ang Panginoon, pero nakita na natutulog sapagkat sila ay nakadepende sa kanilang nakikita. Nandito ang Panginoon, libre tayo, pero hindi nakialam ang Panginoon. Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Imposibleng kalugdan ng Diyos ang mga taong nagsasabing Kristiyano na hindi namumuhay sa pananampalataya, because faith pleases God. So dapat tayong matutong magtiwala sa Kanya sa unos ng ating buhay upang tayo'y makapagpahingang kasama niya sa gitna ng unos o problema. Ito yung leksyon na makikita natin dito sa pangyaring ito. Ano yung unang leksyon? Alam ng Panginoon kung saan siya pupunta, kaya sumama tayo sa Kanya. Ikalawang leksyon, natutulog o nagpapahingang Panginoon sa gitna ng unos, kaya dapat din tayo ay magpahingang kasama niya. Magpahingang kasama niya. Then thirdly, sabi sa verse 38 and 39, ngunit siya'y nasaurihan ng bangka at natutulog na may inuunanan. Siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? Ang ginawa ng Panginoon, paggising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, humayapa ka, tumahimik ka. Tumigil na ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Ano po yung ikatlong leksyon? Sumasagot si Jesus sa mga tumatawag sa Kanya. Kaya, tumawag ka sa Kanya. Tumawag ka sa Kanya. Dahil hindi ka bibigyan, sasagutin ka, kahit sabihin pang natutulog siya. Pero alam natin kung paano pinakita, kasama nila. Kahit wala na si Kristo, kasama pa rin siya
Sapagkat yan ang pangako niya, Matthew 28:20, Lo, I will be with you until the end of the age. Ako'y makakasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi maaaring mawawala ang Panginoon. Sumasagot si Jesus kapag tinatawagan siya, kaya tumawag tayo sa Kanya. Alam ng Panginoon ang magiging kalagayan nila. Ganun talaga. Bakit? Mahina ang kanilang pananampalataya. Mahina pa ang kanilang pananampalataya. At ang Panginoon, hindi siya magugulat sa bagyo at unos na yan. Hindi niya ito kagugulat sapagkat siya ay soberanong Diyos. Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Siya ang nagpapahintulot ng unos. Siya ang nagpapahintulot ng anumang kaguluhan na nakikita natin sa mundo upang gisingin ang ating pananampalataya. Hindi siya inosente sa bagay na ito. Sabi nga sa Bible, libo-libong taon bago mangyari ang pangyayari ito, na tatayo ang bagyo sa mga alagad, libo-libong taon, sinabi na sa banal na kasulatan. Dahil siya ang may kontrol lahat ng ito. Basahin natin. Basahin natin. Psalm 65, verse 7. Psalm 65, verse 7. Ganito ang sabi. Ikaw, ang Diyos, ang tinutukoy dito, ikaw ang nagpapatigil ng ugong ng mga karagatan, ng ugong ng kanilang mga alon, at ng pagkaingay ng mga bayan. At isa pong talatang makikita natin sa Jonah, kay Jonah, Jonas chapter 1 verse 4. Nung sila din ay bagyuhin, yung barko, napakalaking barko, akalain mo binagyo yung barko lang, pero sa kabilang bayo, walang bagyo. Dahil andun yung isang tao ng Diyos na hindi masunurin, isang rebelling tao, pinadalan siya talaga ng bagyo para gisingin. Sabi sa verse 4, ngunit ang Panginoon ay naghagis ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat. Ano pat, ang barko ay nagbantang mawasa. Ito yung nangyayari ngayon sa kanila. Hindi ito nagkataon, kaya ang Panginoon natutulog lamang siya dahil siyang may kontrol ng kalikasan. Kaya nung sabihin niya, tumahimik ka hangin, tumahimik ka. Abay, sumunod talaga ang kalikasan sapagkat ang Diyos ang may likha ng kalikasan. Ang Diyos may likha. No, sa tingin nila, natutulog ang Panginoon at walang pakialam. Kasama-sama ito, pero hindi naman wala naman palang gagawin. Sa tingin nila, pero ang totoo natutulog sa kanila ay ang kanilang pananampalataya. Hindi natutulog ang Diyos. Pero ang natutulog ay ang pananampalataya ng mga alagad na ito. Bakit? Tingnan nyo. Nung sinitawagin ng Panginoon sa ministeryo, panay ang paghanga nila sa mga gawa ni Jesus. Humahanga sila sa kagandahan ng kanyang ginagawa, mga lumpul, lumalakad, mga bulag, nakakita, patay, bumabangon, at libo-libong mga tao kumakain ng tinapay. Aba, talagang humahanga sila, punong-puno sila ng kagalakan. At mismo sila nakakaranas, nakakakain sila sa oras. Hindi na kailangang manalangin. Kasi automatically, kasama sila ng Panginoon, pinakakain sila ng Diyos. Ngayon, ang tanong, na-exercise ba ang kanilang faith? Alam niyo, pag masarap ang buhay natin, hindi natin kailangan panampalataya sa Diyos. Bakit mananalangin ka kung mayroon kang 10 kabang bigas sa iyong bodega? Hindi ka magugutom. Ba't ka mananalangin kung punong-puno ng mga dilatang yung tukador? Hindi ka mananalangin. Magtitiwala ka sa iyong pera, magtitiwala ka sa iyong trabaho, magtitiwala ka sa iyong kakayanan. No need for prayer. Praying. At itong naging problema ng mga alagad. Tungtuwa sila, kasama sila ng Panginoon.
Alam mo, kung kasama ko ng Panginoon noon, lukso ko ng lukso siguro dahil sarap eh. Sarap talagang sumama. Sa ministeryo natin ngayon, kung malaki ang ating mga allowance sa paghahanap ng babae, may maglulukso rin tayo. Katulad ng kwento kanina na malaki ng allowance talaga. Na magsiseminar, 2 linggo, mga estudyante pa ito, magiging pastor na, tapos may allowance ka 7,000 isang month. Abay, kaya nga, bakit kailangan mo pang manalaki? Hindi ko na-exercise ang faith. Dahil nakakatanggap agad sila ng kanilang kailangan. Ngayon, nagkamali pa ang Panginoon dalhin sila sa gitna ng karagatan para tumawid sa kabilang ibayo. At ito rin sa ating buhay bilang Kristiyano ngayon, hindi tayo tinawag upang maligtas at lumukso na agad sa langit. Narito pa tayo sa lupa, mga kapatid. Yung ating panampalataya, kailangang maipamuhay yan sa harap, sa gitna ng mga unos, sa gitna ng pagdurusa, sa gitna ng karamdaman, upang sa ganoon ma-exercise at lumago tayo sa ating panampalataya. Well, ngayon, sila'y nasa unos, hindi ang Panginoon ang natutulog, kundi ang natutulog sa kanila ay ang kanilang panalangin. Natuto silang tumawag. May panunumbat pa ngayong tawag nila una eh. May panunumbat pa eh. Mababasa natin sa Lucas at sa Mateo, may panunumbat. Pero tignan natin dito lang sa Mark. Ang sabi niya, sabi ng mga alagad, Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? Yun lang, panunumbat. Pero kung titignan natin sa Mateo 8:23, maganda po ang nakasabi rito sapagkat hindi lang sila nanunumbat, kundi ang sabi, 25, Matthew 8:25, lumapit sila sa kanya at siya'y ginising na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo kami. Mamamatay kami. Mayroong panalangin. Mayroong pong panalangin. Ngayon, nung tumawag sila ba'y binigo? Hindi. Gumising ang Panginoon. Dahil kung tulog yun, hindi sana narinig nilang dalangin. Pero, natuto silang manalangin. At ang pangako ng Panginoon, kung tatawag ka sa akin, sasagutin kita. Yan ang pangako ng Diyos. Jeremiah 33:8. Diba? Ang tawag natin dito text number ng Panginoon yan eh. Jeremiah 33. Call unto me and I will answer you. Hindi maaaring hindi sumagot ang Diyos. Kaya ang tanong ko sa inyo, kailan tayo tumatawag sa Diyos? Tumawag na ba kayo sa Panginoon? Kapag mayroon kayong problema, nasa unos kayo, sino inyong tinatawagan? O sinisisi niyo ba ang Panginoon? Panginoon! Hindi ka pa napapahanap? Napapahamak kami? Yung ba nating tawag ng Panginoon? O yung sundan natin sinabi ni Mateo, Panginoon, tulungan mo kami. O papahamak kami. Pag masarap ang buhay, parang masarap magpuri sa Diyos eh. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pero hindi yung totoo sa buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano is a battleground. Hindi laging masayang tunay, kundi mabigat na tunay. Pero, kahit mabigat siya, may kapayapaan. Dahil namumuhay sa panampalataya. Pangapat na leksyon. Ano yung unang leksyon? Si Jesus, alam niya kung saan siya paroon. Kaya, sumama tayo sa kanya. Ikalawa, si Jesus nagpapahinga sa gitna ng unos.
Kaya magpahinga tayong kasama niya. Ikatlo, si Jesus ay sumasagot sa mga tumatawag sa Kanya. Kaya tumawag ka sa Kanya. At pang-apat, nais ni Jesus sumampalataya tayo sa Kanya. Kaya, magtiwala ka sa Kanya. Verse 40 to 41. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Now, ang sabi ng Panginoon dito, wala ba kayong pananampalataya? Ibig sabihin, magtiwala kayo. Magtiwala kayo sa akin, ako ang katugunan ninyo. Natutulog o hindi ako. Now, ano ibig sabihin magtiwala rito? Para maligtas? Now, alam ko, ang mga alagad dito yung mga ligtas na. Tumutukoy ito sa mga Kristiyano na. Sapagkat ang mga alagad ay naligtas sila dahil sa kanilang paghihintay sa Mesiyas. Na lagi nilang naririnig sa pangangaral na darating ang tagapagligtas, ang Mesiyas. At ang sino mang tumawag sa Kanya ay tiyak maliligtas. Nang dumating ang Panginoon, sila po ay sumampalataya kaya sila ay naligtas. Sapagkat pangako yan sa lumang tipan ng mga propeta na whoever calls the name of the Lord shall be saved. Joel chapter 2 verse 32. Ito yung laging napapakinggan ng mga alagad na ito nung wala pa si Kristo. At ang kanilang puso ay nakahandang maghintay sa Mesiyas sapagkat kanila itong sinasampalatayanan ang sinabi ng banal na kasulatan. Joel 2:32. At mangyayari na ang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem ay pupunta ang mga nakatakas gaya ng sinabi ng Panginoon at kabilang sa mga naligtas ay yaong mga tinatawag ng Panginoon. Pag sinabi pong bundok ng Sion, alam natin, ito ay ang templo sa Jerusalem at doon ipapangaral ang banal na kasulatan. At ang sino mang makapakinig ng banal na kasulatan ay madidevelop ang kanyang faith at siya'y maliligtas dahil kay Jesucristo. Acts chapter 2 verse 21. Ito ay isinakatuparan yung Joel na ito na chapter 2. Ang sabi sa Acts, at mangyayari na ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sino yung mga tatawag? Yung mga naghihintay na ayon sa banal na kasulatan na kanilang sinasampalatayanan. Kaya pagdating ng Mesiyas, sila'y tumawag bilang kanilang tagapagligtas. At yan din ang sinabi ni Pablo sa Romans 10 verse 13. Ang sabi, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Paano silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napapakinggan? At paano sila makapakinig kung walang mga ngaral? Kaya napakalaga po ang pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos sapagkat dito nagsisimula ang saving faith, ang nakapagliligtas na kaligtasan. Kaya nga, hindi ito panawagan ng Panginoon na magtiwala sila sa kanilang kaligtasan sapagkat sila yung mga ligtas na. So ano po yung hinahanap ng Panginoon? Nasaan ang inyong pananampalataya? Ito po yung pananampalataya sa lahat ng kanilang pangangailangan. Na sila'y iligtas sa lahat ng kanilang needs. Lahat ng Kristiyano, lahat ng ating pangangailangan nasa Panginoon. Sino niyo sabi sa Romans 8:32? Ganitong pagkakapaliwanag ni Pablo tungkol sa kasagutan ng Panginoon sa ating pangangailangan. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, ang Ama. Hindi niya pinagkait ang kanyang sariling anak sa mga makasalanan tulad natin, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? All our needs. Kaya sa mga Christians, Matthew 6 verse 33 is applied. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things we need shall be added unto us. Kaya sabi ng Panginoon, kung kayo sumampalataya sa akin na ako inyong tagapagligtas, bakit kayo natatakot kayo sa mga problema, sa unos?
Ako'y Diyos din at Panginoon at tagapagligtas ninyo sa inyong unos ng buhay. Bakit nagugulumihanan kayo? Bakit lumalayo kayo sa akin? Inuuna ninyo ang relasyon ninyo sa inyong pamilya. Inuuna ninyo ang inyong pangangailangan pang sarili. Ay lumalayo sa buhay, kayong mawawalan. Ang pagsunod sa Panginoon ay ang pagtalikod ng ating sariling kapritsyo. Dahil sabi ng Panginoon sa ating binasa kanina, na kung tayo ay maghahanap ng buhay sa ating sariling paraan at lumalay tayo sa Panginoon, tayo ay mawawalan. Pero kung tayo ay sumusunod sa Kanya, alang-alang sa Kanyang pangalan, tayo yung makakatagpo ng totoong buhay. Alam niyo, kaya ganito kabigat ang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. Where is your faith? Nasaan ang inyong pananampalataya? Wala ba kayong pananampalataya? Meron. Meron. Natutulog dahil nasanay sa kasarapan ng buhay. Nasasanay sa kasarapan ng buhay. Pero pasalamat tayo dahil ang Panginoon nagpapadala ng unos. Dahil sa Kanyang pagpapadala ng unos, mga problema sa ating mga buhay, ginigising ang ating pananampalataya upang tumawag sa Kanya. Kailan nagbibigay ng Pilipinas na sabay-sabay, lahat-lahat ng mga grupo ng mga relihiyoso? Kailan sila nagbibigay? Pag mayroong kalamidad, pag mayroong problema. Kaya hindi po nagkataon ang mga panawagan ng Panginoon na tayo ay maglakbay sa buhay na ito. Papasok tayo sa karagatan ng buhay at sa karagatan kahit ano pang linaw ng dagat. Hindi maaaring walang alon. At ang alon na yan ay napakarami. Hindi mo magbibilang ang alon kahit patag yan. Konting hangin yan, lumalaki. At pag malakas ang hangin, magiging unos. Ganun ang buhay natin. Maaaring nakakaramdam tayo ng kapanatagan, pero asahan natin, sunod-sunod na bagyo ang daranasin natin at harapin natin. Paano natin ito paghandaan? Faith. Pagsunod kay Kristo. Kaya hindi nagkataon ng panyaya ng Panginoon na sila'y sumama sa Kanya. Kaya nga marami ang ayaw sumama sa Panginoon. Maliban na kung malalaki ang allowance. Pag malaki allowance, kahit ang problema, sige, asukin natin yan. Kahit umangat pa tayo ng Armalite, sige. Malaki sinatanggap eh. Pero hindi na eh. Kaya tayo tinatawag ng Panginoon. Bilang Kristiyano, mga Kristiyano, kailangan maging alagad tayo. Maraming Kristiyano hindi alagad. Hindi alagad ng Panginoon, kundi alagad ng kung sino-sino. Alam niyo, kasalanan po ang hindi maging alagad ni Kristo. Sapagkat lahat ng Kristiyano hindi maaaring hindi natututo ng salita ng Panginoon. Nakakalig sila ng salita ng Diyos. At ang sabi sa James chapter 4 verse 17, kung napabatid mo ang katotohanan, ngunit hindi mo isinasagawa, ito ay kasalanan. Kaya nga po, kasalanan lamang ang hadlang sa ating pagsunod sa Panginoon. Marami tayong hinahangad, marami tayong ikinakatiwala mas mahalaga ito, pero actually, yung sin ang naghahari sa atin. Sin. Kaya nga pagdating sa gawain ng Panginoon, huwag tayo basta humanga sa mga messages, sa husay ng charismatic ng pastor. Huwag kayong tumingin sa husay ng galaw, pananalita ng pastor, kundi tumingin kayo roon sa salitang nangungusap sa iyo. Sapagkat ang panampalataya ay hindi nababatay sa ganda. Tingin mo alagad, tungtuka sila, sanay na sanay sila sa biyaya na tatanggap na kay Kristo. Kaya dinaan sila ng Panginoon sa unos upang gisingin ang kanilang pananampalataya. So, ano pong leksyon ng ating matatanggap dito? Mayroon pong
Dalawang tanong na may kabit-kabit na pang mga tanong. Dalawang major question sa ating lahat. Una, kanino kayo ngayon sumusunod? Sinong sinusundan ninyo? You profess to be a Christian. You claim to be one. Pero, ang tanong, sino sinusundan ninyo? Tiyakin natin ito. Baka naliligaw tayo ng sinusundan. And yet, you profess to be a good Christian. Sumusunod ba kayo sa karamihan? Sa ating text, ganito ang pagkakasabi. Sa verse 36, pagkaiwan sa maraming tao, siya'y kanilang isinama sa bangka ayon sa kanyang kalagayan. At may iba pang mga bangka na kasama niya. Kanino kayo sumasama doon? So, sa maraming tao, na wala si Kristo sa kanila, bagamat kilala nila si Kristo. O doon sa mga bangkang sumasabay lang kay Kristo, pero wala si Kristo sa kanilang gitna. Kanino kayo sumasabay? Kayo ba ay nakasakay sa ibang bangka at hindi bangka ng Panginoon? Ibang bangka na kumikilala kay Jesus, susunod-sunod kay Jesus, pero hindi tinataglay si Jesus. Tama bang bangka ang sinasakyan mo? Ang relihiyon ay nagtitiwala sa marami. Tulad nito, pero iniwan ng Panginoon yun eh. Ang kanyang sinumahan ay mismong bangka ng kanyang mga alagad. Sapagkat ang relihiyon, nagtitiwala sila sa dami nila. Ang katwiran na ginagawa namin ito, mas marami kami, kaya mas tama kami. Mas marami kami, kaya mas nakatitiyak kami ang totoo, at hindi kayo, iilan-ilan lang kayo. Kung isasakay kayo sa isang maliit na bangka, hanggang maliit na bangka lang kayo, kami, aircraft carrier. Now, itong mga nasa aircraft carrier, yung karamihan, nag-aaral sila tungkol kay Kristo. They master about Christology. Nagmamaster sila kung sino si Kristo. Nagmamaster sila kung anong ginawa ni Kristo. Kailan pinanganak si Kristo. Kailan namatay si Kristo. At anong ginagawa ni Kristo. And yet, they have no Christ. Wala silang Kristo. Kaya sabi ni Jesus Christ, sa kanyang mga alagad, John 15:5, I am the vine, you are the branches. Apart from me, you can do nothing. Sinabihan niya mismo kanyang mismong mga alagad, na ako ang puno, kayo ay sanga. Ngunit kung kayo'y hiwalay sa puno, wala kayong magagawa. Gaano pa kaya yung napakaraming tao na kilala nila si Kristo, pero walang kaugnayan kay Kristo? Walang magagawa. Doon ka ba sumasama sa karamihan? Mas marami nito, mas totoo ito kaysa sa inyo. Ilan lang kayo dyan, Pimuyibes? Ilan lang kayo dyan? Samantalang kami, biro mo, para kaming nagpipista kapag tinaas namin yung aming mga payong pag umulan. O baka naman, ang sinusundan mo ay leader. Masabi mong, very charismatic ang leader mo, marunong, mahusay, mayaman, ma-influensya, kaya itinalaga ka sa isang posisyon dahil yun ang gusto ng leader mo. Sino tinataas ng leader mo? Yung kanyang charisma, yung kanyang influensya, o si Kristo? Tsakin natin.
Baka naman, naliligaw tayo. O di kaya, sino sinusundan mo? Kasalanan mo? Mahala kayo dyan, mga sisiraan kayo ng ulo. Alam ko na yan! Mas marunong ako sa inyo. Punong-punong ng kayabangan. Kasalanan ang kanyang sinusundan. Yung ba ang iyong Panginoon? Ang iyong kasalanan. At dahil dyan, pinapanginoon mo, kaya totoo, alipin ka ng kasalanan. Di ba hindi ka makasamba sa Diyos, basta masunod lang ang iyong sarili. Kasalanan. Maraming humahanga sa kasalanan. Tulad na yung tula ni Baltasar. Diba? Maraming humahanga. Ipinamumuhay pa yung tula ni Baltasar. Ang sabi ng tula ni Baltasar, "Oh, pag-ibig, labis na makapangyarihan. Susundin kita kahit masumaiman ang aking magulang." Di ba? Yan ay kasalanan. Pero ginagawang modelo ng maraming tao. Ganon din sa Kristyanismo. Sige, kayo na lang dyan. Eto, mas kikita ako rito. Mas tatanig ako rito. Kaya nagiging uso yung kasalanan na nagiging maganda. At dahil maraming gumagawa, mas tama kami ang Katoliko. Iyon po yung unang major question na mayroon pong galamay na maliit na question. Ngayon, ikalawa. Kung may sinusundan ka, nakatitiyak ka bang siya'y sumusunod din sa Panginoon? Makatitiyak ka bang tulad ng pagsunod ni Pablo? Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, "Follow me as I follow Christ." Yung pang sinusundan ngayon, siya ba talaga ay sumusunod din kay Kristo? Bakit hindi ka na lang dumirekta na sumunod sa Panginoon? Bakit dadaan ka pa sa tagapamagitan? Ang sabi ng Panginoon, "Ako lang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, sa kabilang ibayo ng iyong buhay, maliban sa akin kasunod." Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Siyang kasagutan ng lahat ng ating pangangailangan. Kung sinagot niya ang ating kaligtasan, ano pa kaya ang ating mga needs na dumadaan sa mga unos sa buhay? Kayang sagutin ng Panginoon. Kaya, ang ating pamagat na mensahe, nakatitiyak ka ba sa iyong sinusundan? Nawa, nakatitiyak tayo. Tayo manalangin. O Panginoon, tunay Lord na marami po nagsasabing Kristo, marami po nagsasabi na sila ang tama, sila ang daan, sila ang katotohanan. Ngunit Lord, isa lamang ang sinasabi ng banal na kasulatan. Acts chapter 4 verse 12, "Walang ibang pangalan sa silong na langit na inyong ibinigay na sukat ikaligtas ng lahat ng sumasampalataya maliban sa aming Panginoong Kristo. Sapagkat siya mismo nagsabi, ako ang daan ng buhay at ang katotohanan at walang makakaparoon sa inyo sa kabilang ibayo ng buhay maliban lamang sa Kanya." Nawa po, may tuon namin ang aming puso, ang aming panampalataya at higit sa lahat sa aming pagiging alagad niya na sumusunod kami sa Kanyang mga yapak sapagkat ito ang Kanyang kalooban sa amin. Aming salamat po, Ama, sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus.